Hi! What's up guys? Nandito ulit tayo sa ating YouTube channel. This is Pinoy Coder because every day we learn something new. So for today's lesson, pag-aaralan natin kung paano mag-download at mag-install ng Audacity sa Windows operating system. Pero bago tayo mag-download at mag-proceed sa ating installation, bigyan ko lang muna kayo ng brief overview. No? Ano nga ba itong Audacity at saan siya ginagamit? Okay. So what is Audacity? Audacity is a free and open source software developed by a group of volunteers for recording, fixing, and editing sound. Okay, so sa mga may hiling mag-record ng live audio dyan, no? Sa mga viewers natin na may hiling ng music dyan, no? Or sound tripping, no? Definitely maggamit nyo itong Audacity like gusto nyo mag-record ng mga computer playbacks, no? Or sa future musician or solo artist dyan, no? Pwede kayo mag-record ng music for your solo album. Tapos sa mga music collectors din, no? Magagamit nyo rin itong Audacity, no? Pag gusto nyo mag-record or convert ng mga audio tapes, no? Into digital recording format. Tapos later on, pwede nyo ilagay yun sa mga CDs, no? Tapos you can record or edit multiple formats din dito, no? Like yung mga files ng WAV, AIFF, FLAC, MP2, MP3, or OGG 4-bit sounds files, no? Bali, supportin din dito yung iba pang mga sound formats, no? Like yung mga may file extensions like AC3, M4A, WMA, and other formats, no? So marami kayong pwedeng gawin dito, no? Tapos marami rin kayong choices. Sa mga nag-disc jockey dyan, no? Or yung may hilig mag-mashup ng mga music or audios, no? Gamit na gamit ito for that purpose kasi pwede kayong mag-cut, copy, splice, or mix sounds together. No? And as an added bonus, no, pwede rin kayo magdagdag ng mga sound effects. No? Tapos pwede nyo rin baguhin, no, yung speed or pitch dun sa na-record yun ng sounds. No? Tapos, yung mga sounds na yun, pwede nyo gawing nightcore. No? Or nightcore yun yung parang anime-like sounds, no? Na kalimitan ginagawa ng mga lyrics video dyan, no? So dito siya ginagawa actually. So marami talagang pwedeng gawin dito sa Audacity. Ang maganda pa niyan, itong Audacity ay libreng gamitin, no? Kasi distributed siya under GNU General Public License. Tapos ang maganda pa niyan, cross-platform ito Audacity. So meaning it can run on multiple operating systems, no? Like macOS, Windows, GNU, Linux, and other operating systems. Okay, so since libre lang naman ito gamitin, tara samahan niyo ako mag-install ng Audacity dito sa ating operating system. Kaya kung ready ka na, tara, simulan na natin. Okay, so minimize muna natin itong PowerPoint na to. Then bukas tayo ng bagong session ni browser, no? Ang gamit nating browser ay yung ating favorite browser, no? So ito siya. Expand lang natin to, then open tayo ng Google search engine. And then dito, type lang natin dito Audacity download. Okay, yung unang-unang item dito sa list ay coming from audacityteam.org, no? So right-click natin to, then open link in GitHub. Okay, so nandito na tayo sa download tab na dito sa audacityteam.org. Sa bandang baba or sa gitna, may makikita kayo dito tatlong installer, no? Download for Windows, download for Mac, and download for Linux. So since ang gamit nating operating system ay Windows, so ang download natin ay itong download for Windows, no? So pwedeng for 32-bit dyan or 64-bit, ito rin yung gagamitin yung installer, no? So okay, so ikika natin to. Okay, so ang current version as of recording time ay version 3.1.3, no? Tapos natanong tayo ng destination folder kung saan natin sisave itong installer na to, no? So ilagay natin siya sa ating downloads folder. Okay, so nandito na tayo sa download folder, then click natin itong save. Okay, so ang size niya ay 33
0.2 MB, no? So, mabilis lang naman siya guys. Hintayin na natin siya natapos. And then kung gusto nyo makita yung code, no? Makikita nyo sa GitHub yung source code niya, no? So, okay. So, kung gusto nyo makita yung source code, pwede nyo i-click to, no? Ito, right-click nyo din, open link in new tab. So, makikita nyo dito kung yung source niya, no? Ayan. Source code. So, open source kasi siya guys. So, kung gusto nyo kunyari, developer kayo, kung gusto nyo enhance pa itong Audacity, pwede nyo kunin yung source code, then i-edit nyo or modify nyo yung code para mag-fit in dun sa requirement or dun sa functionality na gusto nyo gawin. So, balik tayo dito sa Audacity. Okay, sa bandang baba, makikita nyo yung system requirements. Ayan, so i-click nyo siya, ito yung kanyang minimum system requirements, no? Kailangan meron kayong 4 GB na RAM, no? And then ito yung recommended, no? So minimum ay 2 GB. Ito yung recommended speed na kailangan nyo. And then yung version na gamit nyo, pwedeng Windows 10, pwede rin yung bagong Windows, no? Windows 11. So, pwedeng 32-bit or 64-bit itong installer na to. No? And then, ito nga, natapos na yung ating download. So, punta na natin yung ating destination folder kung saan natin siya sinave. Okay, so ito siya. So, natapos na yung ating download mo. And, pwede natin ito i-click, no? So, right-click natin ito, then run as administrator. Okay, so pop up yung user account control, click nyo lang yes. Okay, so mag-run yung ating installation wizard. So, select a language, click natin English, so click nyo okay. And then, welcome to Audacity Setup Wizard. Okay, so, nabanggit nga natin na Audacity 3.1.3 yung version na itong Audacity Installer. So, minimize na natin ito. So, ayan. Click natin dito, next. Okay, so ito yung terms and condition. Pwede nyo basahin. Pag nag-agree kayo dito sa terms and condition, click nyo lang dito, next. Okay, so tatanungin kayo ng destination location na kung saan isi-save or install itong Audacity. So currently, ang naka-default na setup sa atin ay dito sa Drive C, no? Program Files, and then Audacity na folder. So, pwedeng huwag nyo na itong baguhin, no? Click nyo lang dito, next. Okay, so select additional task, no? So, pwedeng yung additional, pwede tayo by default naka-check kung create a desktop shortcut, no, na option. So, hayaan nyo lang yan para mag-create siya ng icon dito sa ating desktop. Then, hayaan nyo lang itong reset preferences, no? So, pag okay na kayo dito, click nyo lang itong next. And then, ayan, ready to install na tayo. So, kung i-review lang, pagka-review nitong dito, click nyo dito, install. Okay, so nag-i-install na siya sa ating computer, no? So, lang natin siya matapos. Ayan, mabilis lang naman siya guys, eh. So, ayan, so natapos na yung ating pag-i-install, no? At nag-create na rin siya ng icon dito sa ating desktop. So, dito sa start menu, mag-create din siya ng magdadagdag siya ng icon dito sa recently added. At makikita nyo rin siya dito sa option, dito sa letter A, no? Na ito na yung program na na-install sa atin. Okay, so balik tayo dito. So, click na natin dito, next. Ayan. Completing the Audacity Setup Wizard. So, pag lumabas ito sa inyong screen, that means na successful yung inyong installation. So, currently naka-click itong launch Audacity, no? So, buksan na natin siya to check at para makita nyo na rin, no, kung ano yung niya, yung kanyang graphical user interface. Okay, so upon opening, ito yung lumabas sa atin, update checking. So, click nyo lang itong okay, and then ito na yung kanyang splash window mo. So, meron siyang quick help, pwede nyo itong i-click, no? Pwede nyo rin siya tingnan online. Tapos kung manually, pwede nyo itong i-click. Tapos kung gusto nyo tingnan yung forum, kasi community din ito, pwede ito i-click itong forum. At kung meron kayong question, pwede nyo i-raise yung question na yun dito sa forum ito at marami ang sasayin. Okay, so tingnan natin itong okay. So,
Ang unang-una natin gagawin dito ay to check mo or mag-sample tayo ng audio gamit itong Audacity. So, currently dito sa desktop natin, meron tayong sample na itong acoustic na ukulele. So, try natin siyang buksan. No? So, click lang yung file, then open. Naka MP3 format naman to. So, punta tayo sa desktop. Ayan. So, ito yung file na bubuksan natin. Then, click natin open. Okay? So, ito yung kanyang wave na or audio file, no? So, pag i-run natin siya, click nyo lang tong play icon dito. Ayan. So, pag isa kayong disc jockey, no, na nagmamash up ng mga program, nag-edit ng mga sound files, marami ka pwedeng gawin dito sa Audacity. Nabanggit nga natin na pwede kayong mag-trim, pwede kayong mag-cut, pwede kayong mag-copy and paste ng mga multiple sound formats. So, kunyari, gusto nyo mag-cut, no, ng portion dito sa audio file na to, maganda, ilagay natin sa gitna, then highlight tong portion na to, no? Tsaka natin siya i-cut. Okay, so ayan, nag-trim na siya, no? So, ganun siya, guys, no? Halimbawa, gusto nyo maglipat ng file, ng portion ng sounds, no? Tapos, kunyari itong portion na to, okay, lagay natin siya dito, no, sa dulo. So, pwede nyo siyang gawin, no? Pwede nyo i-copy, tapos pwede nyo ilagay dito sa dulo, no? Magdagdag kayo dito, then paste. Okay. So, kunyari gusto nyo magpahaba ng audio, kasi itong audio naman ito ay hanggang maiksi lang eh. Gusto nyo pahabain into 1 hour, pwede nyo gawin dito sa Audacity. Ayan. So, tas gusto nyo siyang i-playback ulit. So, ganun siya, guys, no? Madali naman siya gamitin, guys. Kailangan nyo lang ma-familiarize yung mga option pa dito sa selection dito. Sa mga may hilig dyan gumawa ng mga music videos or yung mga na nightcore na music, pwede kayong karamitan ito yung gamit na software para dun, no? Kasi pwede dito mag-adjust ng mga sounds or effects, no? Like kunyari in this case, itong portion na to na naka-highlight dito, gusto natin gawin siyang parang anime sound, no? Or yung in nightcore. So ibig sabihin yung pitch niya, pitch. Natin yung pitch. Ayan, change the pitch. Gusto natin siyang paliitin, no? Or patinis. Yung matinis yung kanyang sound. So, kalibitan ina-adjust nila tong frequency. So, minsan tinataasan, no? So, from C, gagawin nilang kunyari like F, kunyari, gawin natin yun. Tapos, kiklik nyo lang okay. So yun, nag-a-adjust yung kung ano yung naka-highlight dito, yun yung nag-a-adjust. So pakinggan na natin ito, guys. Ano ba yun? Ano ba yung kanyang original sound before? Pakinggan. Parehas ba siya? Okay, so kung hindi pa kayo satisfied dun sa sound, pwede nyo ulit siyang i-highlight and then i-adjust ulit yung effect nyo. So, change, pitch ulit natin siya. Taasan natin, no? Ayan, try natin kunyari, mataas na yan. Click natin okay. Oops, value natin change. So, siguro i-adjust ulit natin. Okay, pakinggan ulit natin. So, okay, so ganun yung naging effect niya, no? Medyo pumangit. So, kung gusto niyo siya i-reset, click nyo lang edit, undo, or Ctrl Z. Ayan. So, kung gusto niyo ibalik sa that original format niya, ayan. Edit, undo lang siya. Ayan.
Ayan, yan yung original file niya, di ba? Ngayon, kung gusto niya, kunyari, okay na kayo dito at ready na kayo to export or to save, click nyo lang tong file and then save project. Save project as, and then click OK. Tatanong kayo ng destination folder, and then ang file na ang file or file yung extension na pag-save nyo neto ay AUP3 project files mo. So, ibig sabihin, Audacity file to. So, pwede natin ito gamitin, save natin. Ngayon, ito yung file niya na. Ngayon, kung gusto nyo siyang i-export na as an audio file, so pwedeng nyo i-click tong file, then export. Then, ito yung mga pwede nyo i-export ng mga file formats. Pwedeng MP3, WAV, OGG. Yeah. So, in our case, try natin itong export as MP3. Okay, so pwede nyo baguhin itong file name. Pagod natin test PINOYKOWDER sounds. And then save natin ito. And then pwede nyo lagyan ng meta or no value itong mga meta information dito, no? Like kung sino yung artist, track title, album title, track number, year, genre, or comments. So, sa mga nagko-convert dito from audio files, no, audio sounds, papunta ng digital format, pwede nyo itong lagyan, no, for recording purposes. So, pag okay na kayo dito, click nyo lang OK. So, mag-export siya, no, ng file na MP3 format. Tapos ito na yung pwede nyo i-playback, no? Gamit din itong Audacity or any other audio program na meron kayo. So in our case, gamit lang natin dito yung Windows Media Player, no? So yan lang to. Gamitin natin ibang audio. Yung naka-default na lang dito sa ating computer. So ang gamit ko dito ay Groove Music. Okay, so ganun siya gamitin, guys, no? So marami pa kayong pwedeng magawa dito sa, o siguro sa susunod na tutorial dito sa channel, no? I-share ko sa inyo kung paano mag-mash up ng mga sounds na gamit itong Audacity. Okay. So, in summary, natutunan natin sa video na to kung paano mag-install ng Audacity sa Windows operating system. Natutunan din natin dito sa video na ito kung paano mag-crop, magpalitan sound properties mo gamit itong Audacity. So I hope marami kayong natutunan dito sa lesson nito. If you find this tutorial helpful, consider subscribing and don't forget to hit that notification bell para updated kayo sa mga tutorials and videos na ipopost natin. See you on our next episode. This is Pinoy Coder. Keep watching because every day we learn something new. Bye guys! Close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And